Papa Den. And Baby Bria! Kami ang Family G! Kain si Bria, sayote, at saka may konting kanin. Ikaw? Si Bria po ay 9 months na. Hay, ang pinakaayaw ng isang magulang ay ang masakit ang anak. Sa part na yan, okay pa naman po si Baby Bria. Ang dami nga niyang nakaan niya, no? Ang sigla-sigla niyo. Pero, mahalata mo sa mata niya na may nararamdaman siya. Kasi may ubot sipon na siya ng mga oras na yan. Tapos, nung natulog siya ng bandang tanghali, after niyan, ilang minutes nakatulog siya. Nung nagising siya ng hapon, mainit na siya. Sinabi ko na agad kay Papa din na yun nga, nilalagnat nga. Tapos hanggang naggabi na, ganun pa din. Pero pinapainom ko na siya ng tempra niya. May iniinom na rin siyang sa abot sipon niya. Tapos sabi ko kay Papa din, baka may makita pa siyang butika na bukas pag uwi niya ng gabi. Kasi yung buti naman may may open pa nun. Kaya nakabili na siya ng cold fever, kaya nalagyan na namin siya nung gabi. Ayan siya, nagagalit-galit pa nga siya niya, no. Oh, binibidyo ko siya. Tapos nung madaling araw, nagising siya. Buti mga bandang alas 5 na napainom ko na siya ulit ng tempra. Last na inom na niya, naubusan na kasi. Kinaumagahan, pagkasikat ng araw at alam kong may bukas ng butika sa palengke. Ayan, umalis na ako. Nag-e-bike na ako para mabilis lang ulit. May gusto ng batang sumama dyan. Si Ate Seya umiiyak, gusto niya sumama. Pero di ko na siya sinama kasi nandun na may papa niya. Tapos si Kuya Charles nagbilin siya na gusto daw niya ng skinless. Ayan, kaya bumili na ako dyan sa may hotdogan na yan. Binilang ko siya ng skinless bago ako pumunta sa may butika. Papunta na akong butika niya para bilan ng tempra si Baby Bria. Tapos pag uwi, nag-e-bike na lang din ako para mabilis nga lang. Ay nako, ang hirap no pag ang bata ang may sakit, lalo na kung ganun 9 months pa lang. Buti nga at masigla, malakas pa rin siyang dumede. Kung bigyan mo siya ng pagkain, kumakain pa din naman. Pag uwi ko, ayan, nabihisa na siya ni Papa din niya. Masigla naman. Kaso may lagnat pa rin. Tapos after lunch, nag-decide na ako noon na, lunch ba noon? Di mga bandang 3 na yata noon. Yung wala nang init ba? Wala nang init sa labas. Wala nang sikat ng araw. Kasi nga, maglalakad lang kami papunta doon sa may pahilutan. Ganon din ba kayo guys? Kasi yun ang nakagisnan ko na sa probinsya namin. Si lola ko, pagka may lagnat, ubot sipon, ganyan, baka daw may pilay, ayan. Pero dyan naman, dito naman sa Caloocan, may nakagisnan kaming ganyan. Since nung bata pa rin si Charles, na maliit pa siya, doon kami nagpapahilot. Pinapahilot namin siya. Hindi na ako nakapag-video doon. Sa pauwi na kami. Si Ate Seya na nakasakay kasi si Bria umiiyak. Ayan, nakauwi na kami. Masigla naman siya. Pero may lagnat pa rin siya niyan. May lagnat pa rin siya. Kaya kinagabihan, nag-decide kami wag nang muna magbukas ng aircon. Nag-electric pa na lang kami. Total malamig naman din yung singaw ng hangin ng electric fan. Tapos pinagtabi na lang namin sila mag-ate. Kasi di mahanginan si Bria pag nasa bandang side, kabilang side siya. Tapos kinabukasan, nagdesisyon na kami ipa-check up. Buti na lang, nag-try muna kami sa center, sakto. Ayun, may doktor doon. Ayan, naresetahan na siya ng mga dapat nang inumin. Sabi niya, ipagpatuloy ko lang yung pinapainom ko pang ubo niya. Tapos ayan, nagbigay ng ibang gamot. Yun, thank you Lord, as of now po ay wala nang lagnat si Baby Bria. Thank you Lord, yun lang.